Official lineup ng Creamline inilabas na. Shocking turn of events, pinagkaguluhan ng mga fans. Wrong decision na naman ba si Coach Sherwin? At Gia Morado extended ang contract sa Japan. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. Kumusta mga Ka-Volley News? Ngayong nalalapit na naman ang pinakabagong edisyon ng Premier Volleyball League, hihimay-himayin natin ang mga maiinit na balita tungkol sa 8-time PVL champs. Una na dyan ang inilabas na official roster ng Creamline para sa upcoming reinforced conference. Hindi nga may pagkakaila na marami ang nawala sa team dahil sa mga ibang commitments, pero may mga dumagdag din naman na sigurado nga abangan ng lahat. Kabilang na nga sa official lineup ng Cool Smashers ang drafted player nilang si Aliyah Torres. Bagamat isang magaling na libero, utility position ang nakalagay sa listahan na sinubmit ng coaching staff. Ibig sabihin, pwede siyang i-convert as a spiker or service specialist. Ganon din ang nakalistang posisyon ng bagong import nilang si Erica Staunton, kaya talagang exciting kung paano sila magpa-perform ngayong season. Pero ang isa pang kapansin-pansin sa lineup, hindi nakasama doon ang pangalan ng lethal at isa sa main scorers nilang si Gemma Galanza. Alam naman nating lahat na kabilang sa Alas Pilipinas pool ang nasabing player, kaya hindi talaga siya eligible to play for her mother team. Pero sa isang recent article ng Spin, sinabi na expected umanong i-release ng PNVF ang mga Alas players starting August 11 dahil dito matatapos ang second leg ng CV League. Wala na ngang magiging sunod na laro ang national team kaya magiging available na sila sa kanilang club teams. Ang PVL Reinforced Conference ay matatapos pa naman sa August 31 kaya pwede pa sana silang humabol sa second round. Pero parang magiging katulad ito ng nangyari kay Gia Morado na bagamat nasa Pilipinas na ay hindi pa rin makapaglaro para sa Creamline dahil hindi ito isinama sa lineup. Marami tuloy ang nagtataka kung ano ang nasa isip ng CCS management at bakit tila hindi nila ginawa ang strategy na ito. Baka maging wrong decision na naman daw para kay Coach Sherwin ang nasabing move. Isa pa sa mga nakakagulat na pangyayari ay ang non-inclusion ni Gia sa Creamline roster. Inasahan nga na magsusuit up na siya sa kanyang mother team ngayong conference matapos ang kanyang stint with Denso Eribi sa Japan. Pero tila malabo na itong mangyari dahil wala ang pangalan niya sa lineup at kamakailan lang ay nagpahiwatig ang Denso na tila nirenew nila ang Pinay playmaker. Sa isang Instagram post, ipinakilala ng team ang kanilang players for this year's V-League at kabilang dito sina Gia at isa pa nilang import na si Rosa Maria. Narito ang ilang naging komento ng mga fans. Abangan natin kung ano ang niluluto ngayon ng Creamline para masungkit ang kanilang 9th PVL Championship. Siguradong mahihirapan sila this time dahil sa mga bigating kalaban na kumuha ng naglalakasang mga imports. Magaganap ang unang laban ng Cool Smashers sa Martes, July 16 kontra PLDT High Speed Hitters. And that's it mga Ka-Volley News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.